Uy, ano mo dyan? Muni. Nagtampo kaya ta sa sinabi kong huwag na natin ituloy yung lakad natin kay Jamila eh. Wala naman akong choice. Ay, yung kay Jamila, yung sa kasal. Yung kay Jamila, okay na yun kasi kasado na yun eh. Yung sa kasal ba, yung binanggit ko sa'yo kanina. Wala nga akong choice. Diba sabi magpasa ako? Umupo ka dito, pag-usapan natin to. Yung maayos na pag-usap. Inalisan mo ko sa kwarto eh. Nag-visit ako eh. Excited ako tapos gamit ko ng papel ng pantasya. Hindi kasi ganito kasi no. Lutuin mo muna kaya yung pang bukas ba yan o ngayon? Biskut ni Pau-Pau yan. Kapatid mo niya ako ng biskut ni Pau-Pau. Para pag magising siya ng madalang araw, may biskut siya. Ayan. I-stand ko lang ito. Ayan. Yun po mga ka-business. So yun po mga ka-business, isang grupa lang yung gabi sa ating lahat. Mga ka-business na gabi pa ba? 11:50. Oh, madaling araw na pala mga ka-business. Hindi pa kami nakatulog eh. Kasi kanina pa kami nagsikwento-kwento. Tapos dinano ko kasi siya mga ka-business. Kumbaga, di ba kung natandaan niyo po yung kanyang vlog nung mga nakaraan na sabi niya ay magpapakasal nga nitong November. Excuse me po. Ako. Sorry po mga ka-business. Naligo naman ako. Naligo ka ba? Naligo naman ako. Pa. Araw-araw ko naliligo eh. Eh talaga lang ilong ko, parang sipon na naman yata ito kasi pinot. Eh ano siya eh, nag-inimot-imot siya mga ka-business kasi nga sinabihan ko siya na wag na lang muna kaya natin ituloy yung kasal nga sinasabi mo kasi kaya na naman yung pag ano mo, camera mo mamaya hindi na naman umaandar, hindi mo pa inarap. Saya. Ako mga ka-business, ulitin ko na din. Baka mamaya yan, ganituhin ko na lang. At least nakikita yung mga pagbumukha namin. Yan. Kasi po yung nakaraan, nag-vlog kami, nag-live. Wala pala, hindi pala gumagana. Ay, hindi, nag-vlog lang pala. Ang haba-haba ng ginawa ng mga anak niya, tapos walang nangyari. So yan po mga ka-business, nga, yung ano nga, yung kasal na sinasabi niya, wala namang problema sa akin, sabi ko sa kanya. Wala sa akin, walang problema sa akin. Kasi, siyempre, naghahangad. Sino ba naman din maghahangad ng ganun? Kasi nga, yung kasal namin dati mga ka-business ay kasal ng bayan. Okay naman yun. Kaya lang, para bang walang iba talaga yung kami, kasi doon, maramihan kasi yun eh, ang gulong sobrang dami namin. Baga ma-experience man lang ng babae, single na ikakasal na kayo lang mag-asawa. Walang naging kasama. Kasi kasalan ba, siguro may mga 100 tayo no, para sobra pa. Sobrang dami talaga kasi isang malaking bayan nga kasalang bayan. Kasalang bayan kasi yung sobrang dami talaga namin. Orang ang seremonyas parang nasa isang malaking plaza, no? Tapos yun na nga. Kung gusto niya, magpapakasal kami ulit. Baga, parang lang naman ang tawag doon, parang basbas na lang uli, no? Parang ganun, basbas na lang.
sa Kung church. may experience mo nga, na naglalakad ka na ano. Ang akin kasi dito mga kabisnes, sabi ko sa kanya, na ipagpaliban na lang muna kasi nga yung ang pangit naman kasing pakinggan nung pakasal ka tapos ano natin yung pagkain. Kahit pa sabihin natin kakaunti lang o tayo lang, no? Hindi na natin kailangan pa magpapabungga kasi wala naman tayong may bubungga dyan eh. Pero kahit pa talagang ganun, maghanda ka pa rin pa paano talaga eh. Tapos, meron pa tayong kinakasa nga, tawag nito yung kami nga, yung sa family bonding namin, yung mga buong mag-anak, kami magpamilya, siyempre, inaabangan din kasi na lalo na sa mga anak ko, iba, no? Kasi, na ano nga nila si ate niya, yung ate nila. Kumbaga, nami-miss nila yung ate nila. Kumbaga, yung ate naman nila kasi ang may gusto rin talaga na malalabas. Tuwang-tuwa naman itong mga bata. Kumbaga, ang gastusin, doble ngayon sa buwan na ito, Nobyembre, mga kabisnes. Kung itutuloy natin yung sa kasal, ano ba yan? Yes. Kung itutuloy natin yung sa kasal, mama, tapos meron pa tayong family bonding pa, parang kaya ba natin yun? Siyempre, dalawang gastusan itong gagawin natin nga itong November lang. Kaya sabi ko, baka pwedeng i-adjust naman, baka sa sunod naman yung sa kasal na lang muna. At least, yun, special talaga yun. Kasi yung pagbanggit mo ng magpapakasal tayo nitong November, mas nauna na kasi natin na pag-usapan yung para doon sa banding na yung sa kaming lahat, no? Sa buong pamilya. Ngayon, naisingit niya nga mga kabisnes, wala rin kasi sa isip ko nung nag-vlog siya na isiningit niya yung ganong senaryo na magpapakasal pa. Hindi ko nga, nagulat nga ako noon eh, nung sabi niya magpapakasal. Ako naman, tango lang din ako ng tango. Sabi ko na pag-isip ko pala, mayroon pa pala tayong banding na unang napag-usapan. Sabi ko, hindi pala po pwede kaya binanggit ko sa kanya kanina mga kabisnes na baka pwedeng ipagpaliban natin ito. Nagtampo. Sabi ko, huwag naman tampo kasi di ba tama naman ako? Kasi dati gusto mo. Ako dati gusto ko talaga. Ako naman ang may gusto dati. Talagang ako nag-ano sa kanya, ma, pakasal kaya tayo ulit. Kamali ba na ako dun kasi dati pa na yun, ngayon hindi na. Hindi, ibig ko sabihin, dati naudlot din kasi yun, hindi rin natuloy dahil unang-una rin sa financial problem din ang naging dahilan dun eh. During pandemic time, pandemic pa. Pero nung umpisa ng pandemic, hindi pa namin napag-usapan yun. Noong, yung 2020 na siguro, mga gano'n na. Medyo, na kami sa pera, langanin sa pera kami. Napag-usapan namin, pero hindi yun natuloy. Ngayon, bigla niya nabanggit kasi gusto niya nga magpagkasal kami sa church talaga na kami lang, wala bang maraming kasama. Para magkaroon ba man lang ng solemn. Kasi nung pagkasal namin sa kasalang bayan mga kabisnes ay hindi mo matatawag na solemn talaga eh. Kasi nga, ang dami namin. Oo. Tapos nung nagkainan nga eh, may inilatag naman ang government, may inilatag naman sila yung kainan, may lechon nilalatag eh. Pero hindi kami kumain doon kasi may sarili kaming handa sa bahay nung mga time na yun. Kasi ang papa ko noon, ang buhay pang papa ko, ay naghintay yun doon sa bahay kasi siya ang nagluluto noon mga time na yun. Kaya sabi ko doon sa mga hindi na kami siguro maki-join dyan sa kainan kasi doon na lang kami sa bahay namin kasi mayroon kami doon, hinanda kahit konti. Nagkagastos din kami noon sa pagkain lang namin ha. Noong araw ay 5,000 yata yung nagastos natin. Iutang pa natin yun sa 5,600. Iutang pa sa 5,600 yung pira. Kasi nagtatrabaho pa tayo nun. Dalawa naman kasi kami nagtrabaho noong mga time na yun. Kaya okay lang, nangutang kami sa 5,600, nabigyan naman. Pero malaki ng pera noon mga kabisnes, malaki-laki. Marami na kami nabili noon. Dami na yung pagkain eh. Dami. So, yun nga. Okay lang. Sunod na lang muna siguro. Kasi, hindi, ang sa akin naman may gusto ko kasi pakasalan, kaya ayaw mo magpakasal. Hindi naman. Kasi,
ang iniisip ko kasi mahirap magdubli-dubli ba tayo ng gastos ngayon. Sangla pa lang po. Pwede naman yan eh, mai-isod lang muna natin, kumbaga, mai-move lang muna natin. Saka, pagkatapos itong, ano natin. Pero sinigawan mo na ako kanina, di ba? Hindi naman, grabe, sigaw. Medyo ano lang, medyo na pa, ano lang. Ano lang. Huwag na, baka may gusto ka bang pakasalan. Business ng tampo talaga siya. Huwag ka ng tampo kay... You are my one and only. Sama ka. Sure ba? Sure lagi. Ay, kung na ba? Joke ko. Suko, sabi sa mga kapis, suko siya ba? Sabi ko, huwag natin. Biglang, doon sa kwarto biglang lumayas, pumunta dito. Bit-bit tayo muna. Siyempre nahiya ako sa mga business. Kaya nga, pinag-usapan na lang natin kaya sabi ko, i-vlog ko na to kasi nag-imot-imot na dito sa hallway mga kabisnes. Sabi ko, i-vlog ko na to kasi mas mainam na may vlog para alam nyo rin po mga kabisnes. Kasi pagpasensyahan nyo na po mga kabisnes ha. Ang decision kong ito ay mapagpasensyahan mo rin ako. Kasi ano man ang tawag nito, basta ibig sabihin na ano, di mo rin kasi kagad naisip siguro na mayroon na tayong napag-usapan na patungkol sa anak mo, na mayroon tayong lakad din, tapos siyempre isunod natin yung kasal. Alam kong mahalaga yan eh, pero ano ba, kurang wala kasi sa proper na pag-uusap natin yun eh, nabigla lang din ako eh. Binanggit mo yun eh, o di ba, nabanggit ko kay Buddha, si Buddha nga nagulat eh. Parang si Buddha siyempre, lahat naman masaya, wala naman, kahit ako naman, masaya naman ako nung time nila nung binanggit mo eh. Pero, nawala sa isip ko na mayroon tayong unang lakad na gagawin. Ang punto ko rito mga kabisnes na, siyempre, amin natin ang katotohanan, mga kabisnes na, hindi pa naman sapat yung ating kasi magdubli-dubli man ama. Tako magigbo tayo Pero di bali sa sunod, kanang kasunod na kato ibig sabihin wala naman tayong ibang isi-set up na schedule, kundi yun lang di ibig sabihin paano ay makakapag handa ba na maayos kaysa naman ito parang naura-urada ang nangyari mga business, tapos may lakad pa sa yung banding namin mga pamilya kasi yan ang gusto ng panganay. Siyempre, unahin natin yun kasi nakakasana kasi yun eh. Nauna na kasi napag-usapan yun eh. Ngayon, na-final namin ng anak ko noong kahapon. Na-final namin yung usapan. Kayo lang naman dalawang nag-usap mo kanya. Okay naman yun kasi agree naman kayo lahat nung nag-usap-usap din tayo ng mga nakaraan pa eh. Agree naman eh. Pati yung mga anak mo ang iba eh, tuwang-tuwa nga eh, kasi siyempre bababanding nila yung ate nila. Tsaka si ate, yung ate nila eh, gusto talaga nga lumabas para ma-enjoy din ng mga bata, lalapat niya ang makakakuhan talaga, appreciate ng husto dyan, yung mga, lalo si Kia, kasi si Kia paki-ate yun. Si Dintin, paki-ate yan. Si Tinay nga, ano na rin, na medyo palapit na, laging malapit na rin eh. Kasi laging nila, laging matawag-tawag dito sa bahay, nakasap-usap, tapos pagka, dinadala din paminsan-minsan, medyo na, unti-unti na rin para maano pa yung bata. Yung tuwa ng mga bata kasi hindi rin mababayaran na salapihan kapag kayo ang inudlot natin na yun ang unang napag-usapan. Ako, katakot-takot na tampo ng mga anak mo mangyayari dyan. Di bali itong napag-usapan natin na yung binanggit mo sa kasal kasi huli naman na yun. Kumbaga yan na lang talaga na ihuhuli na lang talaga natin. Unahin na natin yung nabanggit natin na patungkol dun sa pamamasyal natin, banding natin magpamilya. Kasi magtampo, nako, sabi ko sa iyo, magtatampo yung mga anak mo yan pag yun ang ihuhuli mo. Kasi yan ang unang napag-usapan mga kabisnes eh. Tapos ngayon bigla kang kakambyo na ihuli na lang natin yung nako.
tapos na ang usapan yan. Usapan sa ganung kwan. Na kailangan natin maka-alis. So yun po mga ka-business, yun lang ang aking sa kanya. Kung siya, okay lang sa'yo yan? Sa, sinabi ko bang hindi okay, ano ba yun, ma? Tingnan mo, naintindihan mo na yung ibig kong sabihin. Naintindihan mo rin ba yung naramdaman ko? Naintindihan ko rin, ma, pero akin naman, nakikiusap lang naman ako kung pwede, huwag na natin pagsabayin. Kasi ikaw rin naman ikaw man ang ako okay lang sa akin kasi maghintay lang naman kung anong ilapag mo dyan sa lamesa. Ikaw ang nanay, ikaw ang higit na alam dyan kung ano yung mga pangailangan mo dyan sa araw-araw. Yun lang naman ang akin din. Kung inisip ko rin yung kapakanan mo nga hindi ka mamumulubi, iisip kung ano yung pwede mong ilapag sa hapagkainan. Kasi siyempre, sabi ko nga sa kanya makabis niya, aminin yung katotohanan, hindi pa tayo, wala pa tayong kapasidad sa mga yung bang malakihang gastusan, sabay-sabay na gastusan. Wala pa tayong kaya dyan. Di naman siguro masamang i-adjust na lang muna, di ba? At least hindi ka nahihirapan. Kasi kung sabay-sabay niyan, ikaw rin ang mahirapan. Yun naman yung akin. Di ba? Okay na sa'yo yun. Ha? Di ba okay? Hindi kasi hindi pa naman natin di ba nung nabanggit mo sa vlog yan, hindi pa naman natin, wala pa nga tayong naasikaso mga papel kasi pa natin yung papel, forward pa natin yan doon sa mga sa mag-asikaso, sa magkasama sa atin. Siyempre, ilangan natin ipaalam yan mga ganun po kasi sa church kasi may mga ganung proseso pa kasi hindi yun basta-basta ka na lang sumunta doon ng ganun, di ba? May mga prosesong papel. Naalam ko na nga yung mo na lang. Oo, pero madali na natin yan babanggitin sa kanila na mag-adjust na lang tayo ng petsa o kaya at saka yung month. Huwag lang muna sa ngayon itong November talaga kasi mauudlot itong lakad natin na unang napagkasunduan. Yun naman yung akin mga business. Pero magpapakasal ka sana? Naman. Bakit naman hindi? Sino magpapakasalan? Siyempre, Mingay. Pag-sure ba? Okay na ha? Wala nang tampo-tampo ha? Hindi okay. Hindi okay yun. Hindi okay. Ituloy ang kasal. Tuloy naman yun. I-adjust lang ng schedule. Hindi, wala namang sabing huwag natin ituloy, pambira. Baka may tututulong. Wala namang ganon. Ang akin, i-adjust ng schedule. Hindi pwedeng isabay natin dito sa yun ang akin. Di ba, tama naman ako mga business, di ba? Yung aking naisip ay para sa kapakanan namin lahat. At pangunahin sa kanya kasi siya ang nanay, siya ang nagbabudget sa araw-araw. Ganun yun di ba? Hindi binanggit ko na sa una, di ba? Hindi man po pwede magpakasakadara na gano'n na lang. Ano yun? Pupunta ka lang doon tapos uwi dito matulog. Hindi naman gano'n yun. Natural. May magkahanda ka rin kahit sa papaano. Kahit pa sabihin maliit na halaga lang ang gagastusin mo, gagastos ka pa rin. So, dalawa yan, sabay. Dalawa yung naka-schedule sa buwan na yan. O di, mahihirapan ka ngayon. Yan ang punto ko doon kasi. Di ba? Yun lang naman po sa akin mga ka-business na mimi naman. Okay na nga sa akin ang ini-ini mo. Di, talagang binigyan ko lang ng diin mga ka-business para mawala na yung tampo niya sa akin. Alam ko man, naramdaman ko yung ano yung damdamin mo may kasi kahit sino naman kung ako man mga ka-business, atat ako dyan sa bagay na yan kasi matagal na namin nga pinag-usapan yan mga ka-business na hindi rin matuloy-tuloy kasi pangunahin talaga yung siyempre yun nga sabi ko yung
pinansyal. Kasi dati po mga ka-business, nung umpisa pa lang ako pala ate ng trabaho, sinabi ko na po yung kay ate. Oo, wala pa ako noon sa ka-business, wala pa. Ako pa lang po yung nagtatrabaho. Siya pa lang doon. Magpo 4 years old si Kia. Tapos sabi nga ni ate nung sa sewing machine pa sila, hindi pa sila vlogger. Sabi niya gano'n sa akin, ako lang bahala sa damit mo. Sabi niya noon. Hindi lang natuloy talaga yung mga alam niya ate yun mga kabisnes, yung pinag-usapan namin na yan nga patungkol sa kasal, nga magpakasal kami sa church na yung talagang kami lang, walang kahalo. Matagal na namin pinag-usapan yan, alam niya ate yan. Naudlot nga lang kasi talaga dahil nga na parang sa madaling sabi na ano na rin nabaliwala sa sobrang busy sa araw-araw namin na parang nahulog sa limot mga kabisnes naming minamahal. Pero ako talaga, pangarap ko po talaga na ikasal ko. Kahit na simple lang talaga ang gusto ko. Hindi naman talagang kung para sa akin mga kabisnes, simple lang talaga. Hindi ko na kailangang bunggahan mga kabisnes. Kasi makita ko lang yung sarili ko na kapasidad dyan. Maglalakad. Kasi nung naglakad kami, ang dami namin. Sabay-sabay kami naglakad ng mga ka-business. Tapos sabay kiss. Wala na. Parang hindi mo na-feel na kasi nga po. Anong yun parang ang gulo ang daming tao. Yung iba naman po. Parang ang gulo, parang akala mo nasa isang malaking party ng mga ka-business na ang gulo talaga. Mas gabi pa kami nakauwi. Hindi namin feel talaga na, baga nagpasalamat kami kasi nangyari yun, na nakasal kami. Pero yun nga, ang hangad kasi ni Mingay, maging ako man, ganun din ang naging hangad ko na makasal nga kami sa isang church talaga na yung kaming dalawa hindi yung ubod ng gulo. Wala po kaming tatay at nanay nakasama nung pakasal kami sa kasalang bahay. Puro ang mga ninong lang ay mga ninang lang. Senator, mga ganon. Ang dami, ang mga ninong namin, bigatin nga mga kabisnes kasi yung mga nasa government nagtrabaho mayor, yung mayor nung time na yon. Kung sino mayor nung mga time na yon, ninong namin yon. Shout out kay Mayor Bobet Carlos. Nabanggit lang naman kasi yun naman talaga sila ang naging ninong namin noon. Tapos yung mga konsihal sa lungsod ng Valenzuela kasi yun mga kabisnes yung mga time na yun 2002 no 2002 kung sino yung mga nakaupo nun si Lot Esteban yung mga tikya mga ganun basta mga bigatin yung mga ninong namin doon mga kabisnes. Pero hindi na namin dosi sa kasi bukod sa doon sa kanila nagpresenta sila na magiging ninong doon sa na yun. Kami rin, meron din kaming nilista. So, ang dami siya. No? Di ba ma? Dosi bayan natin. Dosi man yata yun? Sa anak mo yun. Ay, sa anak pala. Iba pala yun. Meron tayo si sa anak kapitbahay lang, isa. Mga ka-business. Naalala ko na. So, yun. Yun ba yung gusto ko mangyari, yung mapil ko. Pero, sige, wala naman akong choice, tsaka mahirap lang naman tayo. Pero para bang nabigla ako sa sinabi mo pa nila kaya na. Ngayon, medyo naunawaan mo na. Inisip po kasi baka gusto mo pa magpakasal sa iba, kaya ayaw. Pag sabi ko pa lang kanina na i-adjust na lang natin yung kasal ko itong November na binabanggit mo, adjust na natin, kaagad. Hindi pa nga ako nakapagpaliwanag ng maayos. Ayun na yung sinasabi ko nga sa'yo na kasi si Mary yung gusto mong pakasalan. Mary? Mary wedding. Mukala niya may babae si Kuya ko. Sabi niya, sino Mary? Takot. Hindi rin nasasabi mo. Mary wedding. Di ba Mary wedding? Ano yun? Di ba Merry New Year? Merry Merry wedding ang tawag doon. Will you marry me? Kala mo may chicks ka, bugbugin kita. Ako lang babae mo, huwag kang maganap. Ay iba. Baka. So yun po mga ka-business.
isaktan yung feelings ko, pero okay na. Okay na. Nailabas ko ng iyak ko agad. Dalawang bis ko na to, iniyak kanina at ngayon na. Di ba, kahit kayo naman po mga kabisnes, sige po mga kabisnes, yung mag-comment po kayo mga kabisnes kung mali ba ang ating desisyon doon sa bagay na yun, o kaya tama ba ang desisyon ko na pagpaliban na lang muna dahil nga hindi pwedeng pagsabayin kasi nga ganito ganyan. Kung ano pong masasabi niyo doon mga business. Huwag niya, marami akong basher niya. Diba? Hindi ka naman ipabash noon. Hindi ka naman ipabash nila. Kasi ano lang naman ito, may pinag-usapan lang naman natin ito, hindi naman na diba? Kasi yung akin kasi may nauna kasing napag-usapan na dapat maisa katuparan. Yun naman yung akin kasi naisingit mo nga lang naman yun. Kaya sabi ko, huwag na lang natin ituloy yun. Sa sunod na lang. So, okay na tayo dyan, mga kabisnes. So, yun po, mga kabisnes naming minamahal. Yung patungkol naman doon sa pamamasyal namin doon sa binanggit ng anak ko na magbabanding kami. Kasado na po yun. Talagang okay na yun. Kumbaga, naghintay na lang kami na makasahod muna ako sa YouTube. Siyempre, wala naman akong panggastos kung ura-urada ka agad nung nag-usap kami nung time yan. Pag sinabing kinabukasan agad, wala po akong pera. Tsaka sila rin ay nagagayak din pa ng panggastos. Sabihin na bumubuilo pa ba sa madaling sabi mga business. Abangan niyo po mga kabisnes. Abangan niyo na lang po yun mga kabisnes namin minamahal. Maraming salamat po sa malapit naman na. Sa lahat ng nag-pray sa amin. Mga na lang 11, 12 na ngayon. Mga 13 days na lang. Halos mga 2 weeks na lang. Ganun mga kabisnes. Sandali na lang yan. Mga 2 weeks. Sandali na lang yan mga kabisnes. So abangan nyo po yan yung aming pupuntahan ay may nabanggit naman ang anak ko noon pero di ko pa lang alam, baka magbago pa kung saan. Basta abangan nyo na lang. Yun na lang po mga kabisnes. Abangan nyo po yung mga lugar kung saan lugar. Pero ang alam ko isang lugar lang naman kami mag-stay. Basta ma-enjoy lang ng mga anak ko, lalo na yung sila si Kia, ayan, si Lindin, si Yasio. Tutuwa yan mga kabisnes. Kagwang Buknoy family bonding ito mga kabisnes. This is it. This is it. Thank you. Family. Thank you talaga mga kabisnes sa inyo pong suporta sa amin. Mga kabisnes ay di ba hindi po lahat ng puro malungkot, siyempre may happy din ito po. Naman ay talagang happy ito. Happy talaga ito mga kabisnes itong. Kasi makikita nyo na kami ng buo. At kami rin, happy din kami kasi kasama namin kayo sa pag-pray. Hindi po kayo bumitaw. Yes po. Nandyan lang kayo magmula sa simula hanggang dulo. Diba po mga kabisnes? Nandyan kayo. Hanggang ngayon, nandyan pa rin kayo. Dahil sa inyo, yun, kumaganda ang ating views. Dahil kaya, sa pagmamahal. Yung ngiti ni Mingay, di ba? Dati, alam niyo po mga kabisnes. Ang saya, talaga yung yung aliwalas ang aming pakiramdam. Yung meron kang dala ditong bigat sa dibdib. Opo. Kahit anong ngiti mo, kuminsan pagka parang mo kagad, lalo na pagkatapos na mag-vlog. Ako po, parang akong baliw. Halimbawa, aalis kami Kuya Buknoy, sasakay kami ng bus, di ba pa? Nagmamotor kami. May makikita lang akong kahawig ng buhok ng anak ko, kasing laki niya. Sabi ko, sana minsan makita natin si Jamila, nung yakapin niya kayo, nasa loob ng bus, biglang nandun siya. Yun, siya parang namamalik mata lagi. Lagi po, kahit sa panaginip. Yung anak mo daw, hindi. Iba talaga yung fighting spirit ng nanay, no? Tinan nyo, dati pag nagbablog, akala nyo lagi ako nakasmile, pero pag wala ng vlog, as in sad na. Sa emotional na siya. Tapos pag may sakit ako,
O kaya may sakit si Kuya Buknoy, umiiyak ako kasi iniisip ko si Jamela, kung nandito ka lang, ganyan. Kasi siyempre wala na nga pong nanay. Pero nawala lahat yung mga kabisnes simula nung dumating siya. As in, parang di ko nararamdaman na may problema ako, gano'n, di ba? Kasi nga, naibsan, nandyan nga siya. Kung wala ka nang dalang bato na parang nakasalampay dito sa dibdib mo. Yung alalahanin namin noon nga, grabe sa Mutsari. Tapos, pakiramdam namin mag-asawa, parang ang yaman-yaman naming dalawa kasi nga, nandyan na yung anak namin. Yung bang yaman na, yung ng puso mo ba? Na parang dati nagka-crack, tas biglang nabuo, gano'n. Yun ang pakiramdam ko sa amin dalawa. Kahit na mahirap lang, gano'n talaga eh. Mas magandang mahirap ka eh, kaysa mayaman ka bigla kang humirap. Okay na yung mahirap ka kasi masaya, di ba? Mahirap na masaya. Yun lang naman ang atin eh. Unang-una, yung siyempre yung kalusugan, malusog lang tayo lagi. Salamat sa Panginoon Diyos mga kabisnes dahil nakasurvive ako. Tapos andyan kayo mga kabisnes, mantakan nyo. Thank you. How many years na nandyan pa rin kayo mga kabisnes. Hindi man lang tayo magkakamag-anak pero marami kayong suporta sa amin, lalo na po yung mga buting sponsor namin, tapos yung mga silent viewers, tsaka kayo mga viewers at subscriber po namin. Yung iba nga po, hindi na namin kilala eh, di ba? Tapos mamaya may mag-friend request na sa message request na, di ba po? Yung iba po hindi ko na babasa, pasensya na po. So, sobrang dami na. Mayroon pala no, yung tawag na spam. Makikita mo siya sa spam. Di ko kasi kabisado eh. Minsan magulat na may naligaw kung pindot. Ano to? Tapos ang dami na pala, may mga ganun na pala, may friend request, may message request, ganun pala yun. Sa'yo mas marami pa kasi messenger mo yung nakalagay. Sa akin talaga, sobrang dami doon sa ano. Kasi yun na. Tapos, pasensya na po sa iba na hindi na, di maasikaso ba nga. Grabe naman, nag-friend request, di man lang tayo hindi man lang tayo mapansin-pansin, yung ganun po ba. Pagpasensyahan nyo na po mga kabisnes. Kasi una-una talaga, pagdating sa kalikot ng cellphone, di ako masyadong bihasa pagdating sa ganito. Basta akin, vlog, edit, basa messenger, yun lang. Pero may mga iba pang di ako alam eh, wala talaga, wala akong masyadong ganda pa naman ang cellphone na to. Ganda ko nga dyan eh. Sabi nga ng anak ko eh, ni Jamil, ang ganda ng cellphone pa, pero marunong ka ba gumamit siya? Sabi ko, hindi nga eh. Kahit ito pong cellphone ko, hindi ko ganong kalkal to eh. Kasi nga, yung mga millennial ngayon, talagang kahit nakapikit pa siguro. Pero ako, magpapaturo. Kaya ultimo ngayong, nung mag-live, hindi ko alam kung paano ko trabahoin. Nagpaturo ko kasi di ko alam eh. Hindi ko alam talaga pagdating sa cellphone ng yung mga mahihirap na kalikutan. Wala akong alam dyan. Hindi ko marunong talaga. Maliban na kung ituro. Kahit ituro nga sa akin, madali ko namang kalimutan. Ito po, ang gandang babae. Dating boy shota ni Kuya Buknoy. Ang ganda ko dyan Grabe, pag-ibig na walang hanggan. Pag-ibig na walang hanggan. Tinan mo, hindi kami marunong magkalkal mag-asawa. Tapos ito pa daro, tinan mo. Pero magulat na din ako may time na mapindot. Uy, ganito pala yung mga ganun. Tapos yun nga lang, pagdating na mga ilang makalimutan kung saan ko naman kinalkal, saan ko na siya napinindot. Ganun ba? Hindi ko siya matandaan. Sa sobrang dami kang mga kakalkalin sa cellphone. Ito yung doon kami sa nito eh, sa parang Pangasinan. Pangasinan doon sa malapit sa kila ni nanay. Dagat yan. Dalagang Pilipina yan. Ganda ka na. Sa tayo niyan eh, Bulinaw. Sa Bulinaw yan. So yun lang po mga kabisnes. Napahaba na tayo. Napahaba na mga kabisnes. Thank you po mga kabisnes. Ayun lang no. Abangan yung aming family bonding and then yung adjustment ng kasal namin. Okay na. Nagkasundo na kami. Kanina hindi. So abangan nyo na lang din po yan mga kabisnes. Pagkatapos ng itong kasal sa sunod ay ang kasunod na ang pagkatapos itong banding, ang kasunod ay yung sa
kasal na. So, abangan nyo din po yun mga business. O, pasensyahan nyo na po ako mga business na hindi mangyari muna ito. Ito po yung mga babae sa buhay ni Kuya Buknoy. Oh, grabe naman. Ganda. Hindi pa kasama si Pawpaw dyan. Wala pa si Pawpaw dyan. Babae sa buhay ni Kuya Buknoy yan. God bless po sa ating lahat mga kabisnes na may minamahal. Thank you very much. Please support mga kabisnes ang ating main channel, mga kabisnes na may minamahal, ang ating kabisnes official, Papa Dins TV, kabisnes family, Mrs. Kiwi official, famous Budang official, at saka sa lahat ng mga kagwangs, mga kabisnes na may minamahal, at ang iyong abang lingkod, Kagwang Buknoy official. God bless po sa ating lahat. Never say goodbye. Tomorrow is another day. Pasensya na po kayo mga kabisnes ha. Dira. Sentiment. Banat. Turo-turo pa. Alright, bye-bye po. Nakalit mo ko.